Ngayon naman na ipepresent ko sa inyo kung paano mag-fulfill ng isang personalized order sa print on demand. At yung product na ipapakita ko sa inyo ay yung bagong product na ino-offer ngayon ni Printify, ang zipper glass. Ito. Yan. Ito yung isang zipper glass na in-order ko sa isa sa student ko at nagpagawa ako sa kanya ng personalized na design. Sabi ko lagyan niya ng mamboss sa harap. Yan, sa isang side, mamboss. Tapos sa isang side naman is yung freelancing era. Since, di ba ngayon, usong-uso or nagtitrending yung salitang era. Di ba? Kasi nag-umpisa yata yun dun sa world tour ni Taylor Swift. Which is never nyo gagamitin yung mga salitang Taylor Swift or yung mga any branded na salita or pangalan ng mga celebrity, no known. So, ito lang naman ang ginamit ko, yung era, freelancing era, di ba? Kasi freelancer ako and at the same time, I'm a stay-at-home mom and at the same time, I am an entrepreneur. So, sabi ko, parang gusto ko lagyan ng mamboss yung aking drinking glass. So, ito rin yung nagtitrending since last year pa. At ngayon lang in-offer this year ni Printify ito. So, nag-iisa lang yung printing provider sa loob ng Printify na nag-offer nito. Si Chill, C-H-I-L-L, yung pangalan ng company na nag-print para sa atin ng zipper glass na ito. So, may kasama siyang straw. Ganito siya. Pero itong straw na ito is yung isa sa straw na meron ako dito sa bahay. Hindi ko makita yung straight straw. Pero ganito rin yung itsura ng straw ditong kung ilalagay ko nitong ano na ito, ganyan. Yung straw ng Printify is yung straight. Ito medyo parang curve siya. Okay? Pero yung original na kasama nito na isi-ship sa customer ni Chill, yung pangalan ng ating printing provider is straight. It's straight lang siya. Ito kasi curve. Hindi ko makita yung isa, pero meron akong sarili kong binili sa ibang shop at ito yung kasama doon. So, pero ganito yung itsura niya. Okay? Yan. Hindi siya breakable. Yun ang kagandahan nito. At may option kayo sa Printify na magbenta ng yung glass lang, itong drinking glass lang, or with lid or straw. So may option kayo na pwede nyo ibenta sa customer na ganito lang. Tapos i-offer nyo ng personalized kahit ano dito. Either birthday, initial, or pangalan ng brides. Maganda ito pang wedding. Okay, tapos may option naman na pwede nyo lagyan ng straw and lid. Yung lid niya pala is bamboo. Okay, nandun naman lahat sa Printify yung details kung ano yung mga materials nito. Okay, so yun yung ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-fulfill ng order. Okay, so let's start. So sa screen ninyo, nakikita ninyo itong ating zipper glass. Ito yung personalized na listing. Personalized zipper glass na ino-offer ko sa sa shops ko na general shops. Okay, so meron akong order nitong specific na flower na ito. So I'm offering personalized bird flower, tapos personalized name. So sa zipper glass na ito ay ino-offer ko sa customer na pwede niyang lagyan ng kanyang name. Yan. Tapos pwede rin nilang i-personalize din yung flower. So, kung mag-offer na kayo ng ganitong, so I'm not saying na ganito ang i-offer nyo. Nasa inyo kung gusto nyo rin mag-offer, I don't mind. I don't mind kung gusto nyo gayahin yung aking style or strategy or yung aking product. Pero make sure na ibahin din niyo yung inyong flower, ibahin niyo yung name, yung fonts, or bahala na kayo, no? Basta wag lang naman na parehong-pareho ng ipapakita ko sa inyo, ng pinapakita ko sa inyo ngayon. So, yun ang isa sa advice ko talaga sa inyo na kung makakita kayo ng bestseller, wag ninyong gayahin yung bestseller na iyon. Gawin nyo lang siyang inspiration, then make your own. Different design, pero better design doon sa nakita ninyong bestseller. Please do not copy totally yung design nila, okay? So, ito nga yung aking in-offer na pwedeng personalized name and at the same time, personalized bird flower. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng bird flowers from Midjourney. So, it's created by AI or generated by AI yung aking flower. And then, yung aking fonts ay galing sa Canva. Sa ibang modules, ipapakita ko sa inyo or sa ibang video training natin, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-list
gumawa ng title ng isang personalized na zipper glass. On this video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-fulfill kapag may umorder na sa atin. So sa screen nakikita ninyo yung isang order ko nitong personalized zipper glass. Ito yung icon na ito. Kung nakikita niyo sa icon na ito yung parang announcement bell or announcement. I'm not sure ang tawag dyan. Pero pag nakita niyo yung icon na yan, it means the order was purchased after clicking on an ad. So nag-run ako ng ad sa product na ito since ito ay bagong listing. So, ang strategy ko, which is minsan yung ibang coaches or ibang seller, ayaw nila ng ganitong strategy. Ako, ang strategy ko, kapag new or bago pa lang yung listing ko, after mag-product research ako at alam ko naman na trending, ang product na ito ay nagra-run agad ako ng ads. So, sa inyo, pwede rin naman kayong hindi mag-run ng ads. Hayaan nyo na basta alam nyo may demand, nag-product research naman kayo. It's okay, you don't have to run ads. But you will wait. Okay, so there's 50% chance naman na kayo ay magkabenta agad within 2 hours or within 24 hours. Kasi kapag bagong listing, si Etsy, yung bagong listing ninyo, ay meron niyang temporary boosting. Ibig sabihin, ipapakita agad ni Etsy ang inyong listing as long as optimize siya, maganda yung pagkakagawa ng SEO ninyo. So may possibility na kayo ay magkaroon agad ng sales within 24 hours, within 1 hour, or within 2 hours. So kahit alam ko na ako ay nag-product research, kahit alam ko na ito ay trending, at kahit alam ko na optimize naman ng SEO ko, I wanna make sure na magkakaroon ako ng sale, kaya nagra-run pa rin ako ng ads. At ito na nga, palagi ko namang napapatunayan na ito ay effective sa strategy ko. You don't have to follow my strategy, but I'm just sharing to you kung ano nag-work sa akin. Ito, nagkaroon na ako ng sales because I ran ads. So, since bago pa lang itong listing ko, I don't mind kung ako ay magkaroon ng profit muna or break-even lang ako. Ibig sabihin yung hindi man ako nalugi pero hindi rin ako kumita. Pero ang habol ko dito kapag bagong listing ay magkaroon agad ako ng sales. Ang target ko ay magkaroon ako ng 5 to 10 sales para pagkatapos ng 10 sales na yon ay ilalagay ko na siya sa talagang profit marginal, yung tutubo talaga ako. Ito ay ginagawa ko sa strategy ko para pagdating ng fourth quarter, like October, November, December, ay may high chance, okay? May high chance na ako ay magkaroon ng sunod-sunod na sales. Kasi nga, meron na akong history ng mga may sales itong product na ito. Okay? So, yun ang isa sa strategy ko kapag bagong listing. Okay, so, yun na nga, itong icon na ito, ibig sabihin, itong order na ito ay binili because of an ad. Then, ito naman, dito sa right side ay itong customer, minark niya as a gift. Ibig sabihin dito sa US, kapag minark na gift ng customer, it means ayaw nilang ipakita sa kanilang pagbibigyan ang price ng binili nila. Pag-click niyo yung order mismo at scroll kayo sa baba, makikita niyo yung lahat ng details ng mga icon na yon. Tapos yung sinasabi ko nga na gift message included, ito, dito sa right side niya, makikita niyo yung sinulat or tinype na message ni customer. So napakasimple lang yung message niya, happy birthday. Tapos, -- Kelly. So, that means from Kelly. So, pwede rin niyang i-offer ninyo kung yung printing provider ninyo ay nag-offer ng messaging. Kasi merong mga provider sa Printify na hindi nag-offer ng messaging. So, sa isang video ay ipapakita ko sa inyo kung itong zipper glass provider na ito ay nag-offer ba ng messaging. Papalik tayo dito sa inyong shop manager, sa inyong order, ay makikita ninyo itong yung order number, yung pangalan ng customer, tapos yung coupon code or yung sale code na ginamit ninyo, yung ginawa ninyo itong sale. Kasi bukod nga pala sa nag-run ako ng ads, ay nag-run din ako ng sale ng 50% na discount dito sa ating aking new listing. So kung napapansin niyo, talagang all the way talagang in-offer ko na, ginamit ko na lahat ng strategy sa marketing sa new listing na ito. So, nag-offer na nga ako ng 50% discount dito sa listing na ito, ay nag-run pa ako ng ads. Yun, nasa sa inyo yan as a seller kung gusto nyong ipagsabay yung pag-run ng ads and pagbigay ng discount. Ang ginawa ko naman dito is yung price ay tinaasan ko para may room ako to give discount.
Pag hinover ninyo yung inyong cursor dito sa code na ito ay makikita ninyo kung magkano ba yung discount na binigay ninyo. Okay, so kung nakalimutan ninyo kung magkano ba yung binigay ko dito na discount, i-hover nyo lang yung inyong cursor at makikita nyo, yan, 50% off. Tapos itong pangalan na ito na 50 August 2, ako ang nagbigay ng pangalan ng code na yan. Para makita ko, nilalagay ko talaga yung number ng discount sa harap mismo ng pangalan. So nakikita rin itong discount na ito ni customer sa kanyang order history. So just to let you know, wag niyong lagyan ng pangit ng pangalan kasi makikita yan ni ano. So gandahan naman ninyo yung paggawa ng inyong pangalan ng discount code. So dito sa baba, yung title at nakalagay mismo yung tag na personalizable para alam niyo na ito ay personalizable. Tapos dito sa baba, makikita niyo yung quantity, tapos yung SKU at saka yung personalization details. So, sinabi ko kay customer na kailangan ko yung details niya ng name at saka nung birth month. So, ito yung listing ko, no? Papakita ko lang sa inyo kung ano yung nakikita ni customer na instructions. So, dito pinakita ko talaga dito yung add your personalization. Tapos, please provide the name and birth month in the box below. Ito yung box. Tapos, binigyan ko sila ng example to para alam nila kung paano nila ibibigay sa akin yung details. Abby, yan yung pangalan, and then yung January, yung birth month. Kasi sabi ko dito, provide the name and the birth month in the box below. Tapos sabi ko dito, I will send you a preview for approval before processing your order. Okay? So, ibig sabihin, gagawa muna ako ng prototype or mock-up, isisend ko sa kanya, tapos kailangan nabigyan niya ako ng approval kung okay ba sa kanyang design bago ko isubmit kay Printify. This is to avoid any mistake on my part at saka sa part ng customer kasi minsan nagkakamali din sila ng spelling sa kanilang pagbibigay sa atin lalo na kung para sa pang-gift or para sa ibang tao yung kanilang binibili. It will take 1 to 3 days bago mag-respond talaga yung si customer. So kailangan i-add nyo yung 1 to 3 days sa shipping time niyo. So kung si printing provider niyo ay nag-ship niya after 3 to 5 days yung product, dagdagan nyo ng 3 days. So, gawin nyo yung 5 to 8 days bago i-ship. Okay? So, nasa sa inyo yan. Minsan, sabihin ng iba, ba't parang antagal? Okay, so sa akin naman kasi, si Printify, minsan, kahit sabihin niya na 3 to 5 days bago niya i-ship yung product, okay? Ibig sabihin, pagkasabit mo sa kanila, bigyan mo sila ng 3 to 5 days bago nila i-print yung order mo at bago nila i-ship sa customer. Pero minsan, within 2 days lang, tapos na nila, isi-ship na nila. So, huwag kayong mag-alala na, ay parang, pag ginawa kong 5 to 8 days kay customer, baka mamaya, magreklamo or hindi na sila bumili sa akin. Huwag kayong mag-alala kasi merong mga customer talaga, basta gusto nila yung design ninyo at gusto nila yung product ninyo, willing to wait sila. Mas maganda na yung product ninyo ay lagyan ninyo ng ganung range na mas parang matagal, pero isi-ship pala ni Printify ng mabilis. Mas matutuwa pa si customer nun kasi expected niya 8 days bago may ship pero nakita niya within 2 days na ship agad. Mas matutuwa siya at mas may chance na mag-leave sila ng review sa inyo na lalagyan nila ng they ship fast. Diba? Mas maganda yon kaysa sa mag-promise ka na 3 to 5 days pero dahil si customer ay natagalan na mag-reply sa inyo at inabot siya ng 3 days, so yung 5 days maximum na processing time ni Printify, hindi mo dinagdagan ng 3 days at umabot talaga ng na late ka. Pwedeng malate ka kaysa doon sa promise mo. So, mas maganda na mag-under-promise tayo kaysa mag-over-promise. Yung reviews na yon in the long run, magiging weapon ninyo para maka-attract ng more customers pagdating ng fourth quarter.